ay pilit iniiwasan ang mga atake ng kalaban. Sa isip-isip niya na kailangan pa niyang sayangin ang oras ng kalaban niya. At dito tinamaan si Seon at tumilapon siya. Palapit na sa kanya ang kalaban at sinabi ng kalaban na oras na para tapusin ang laro ng pusa at daga. Nagtaka naman ang mga estudyante at tinanong kung natalo si Seon. Sa mukha naman ng dugo si Seon, sabi naman ng isang estudyante na wala nang may mas malakas sa kanila maliban kay Seon. Tanong pa ng isa kung katapusan na nila. Tinutukan naman ng malaking espada si Seon at tinanong niya na kung yan lang ba ang makakaya niya. Sagot naman ni Seon na siguro bakit nga ba hindi niya subukan si Seon. Ngumiti naman ang lalaki at sinabi niya na nakakainis pa rin ang babaeng ito hanggang sa dulo. Tatapusin na sana ng lalaki si Seon subalit sumigaw naman si Jin Sung na silang lahat ay magwatak-watak. Tumakbo naman si Jin Sung dala-dala si Sung Hwa. Tinanong niya si Jin Sung kung ano ba ang nangyayari, tugon naman ni Jin Sung na tumatakbo siya sabay tawa. Nakita naman ng may pulang buhok sina Jin Sung ay agad naman silang tumakbo. Sabi ng may pulang buhok habang tumatakbo sila na kung mahuhuli sila ay mamamatay sila. Kaya naman naiiyak na sila. Napakamot naman sa ulo ang leader ng sindikato dahil mabilis ang naging desisyon ng mga estudyante. Tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung ano ang kanilang masasabi. Tinanong naman siya ng kanyang tauhan na kung ano ang iuutos ng leader nila sa kanila. Inutos niya na hulihin lahat ng mga estudyante. Sumunod naman ang mga ito sa kanya, at hinabol ang mga estudyante. Sinabi naman ng leader ng sindikato na kakaiba ang mga kasama ni Seon. Nagtataka siya dahil bakit hindi sila tumakbo habang nakikipag-away si Seon at hinintay pa nilang matalo si Seon at saka sila nagdesisyong tumakbo. Sa isip-isip ng leader ng sindikato ay mahuhuli rin naman sila maya-maya. Sa isip-isip naman ni Seon ay inutusan ng leader ng sindikato ang kanyang mga tauhan para hulihin ang mga estudyante, naisip niya na wala siyang plano patayin sila. At nabuhayan naman ng dugo si Seon dahil dun. Napangiti naman ang lalaki habang sinasabi niya na gusto niya ang katigasan ni Seon. Dagdag pa niya na pinapatunayan ni Seon na mas may pakinabang siya kaysa sa inaakala ng lalaking ito. Tinanong niya si Seon kung gusto niyang samahan siya. Tumanggi naman si Seon sa alok ng lalaki. Sabi ng lalaki na pag-isipan ni Seon dahil pumipila ang babae para lang makasama siya. Tugon naman ni Seon sa kanya na paano niya pagkakatiwalaan ang isang terorista na walang patunay. Sabi naman ng lalaki na nalimutan niyang ipakilala ang kanyang sarili. Nagpakilala siya na siya si Kim Il-jung, nagulat naman si Seon dahil dun. Si Kim Il-jung ay ang tinatawag na North Korea's son. Namutla naman si Seon dahil si Kim Il-jung ay isang pinakadakilang chairman ng North Korea. Siya rin ang pinakadakila na military commander ng North Korea. At siya rin ang pinakadakila na politician ng North Korea. Siya ang nagtataglay ng pinakadakila na ideya sa North Korea. Isang tunay na halimaw sa lahat ng titulo. Dito nagsalita si Il-jung na nag-aalala siya dahil naging son siya habang bata pa. Kailangan niya ng talentadong mapapangasawa sa kanyang tabi. Hindi naman makapaniwala si Seon dahil bakit naman pupunta dito si Kim Il-jung ng personal sa kanilang lugar. Hindi pa man siya tapos sa pagsasalita, sinabi ni Il-jung na bakit biglang umatras si Seon, sabi pa niya na kaya ayaw niyang ibunyag ang kanyang totoong pangalan. Tumatawa naman si Seon habang nauutal at nanginginig na sinabi na si Kim Il-jung ay may patong sa ulo. Sinabi pa niya na ito'y malaki-laki dahil si Kim Il-jung ay isang sikat na kriminal. Dagdag pa ni Seon na ililibre niya ang kanyang mga kaibigan ng tokboki sa gantimpala na yon. Nagtaka naman si Il-jung dahil sa sinabi ni Seon at humalakhak siya ng napakalakas. Sinasabi niya na meron pang lakas ng loob si Seon sa ganitong sitwasyon. Sa isip-isip naman ni Il-jung na ito ang rason kung bakit hindi nila gusto na pumunta siya dito. Inutos sa kanila na pag nakawan ang bangko na merong mga estudyante sa loob. Tinititigan niya si Seon at sinabi niya na sulit ang kanyang pagpunta dito. Sinabi niya kay Seon na ang panalo ay napagdesisyonan na, sinabi pa niya na magiging okay si Seon dahil iniisip siya ni Il-jung. Habang si Seon naman ay nasa paa niya na ang kanyang espada at sinabi niya na nagulat siya dahil napagdesisyonan ng maaga kung sino ang nanalo. Ginamit niya ang kanyang paa para paangatin ang kanyang espada sabay sabi na, parang mamamatay na siya kanina dahil pilit niyang pinupuntahan ang lokasyon ng kanyang espada. Nagulat naman si Il-jung. Sabi naman ni Seon habang hawak-hawak ang kanyang espada na marami pa siyang dapat matutunan.
Ngunit para magamit ang kanyang ideya ng maayos ay kailangan niya ng espada. Lumipat ang eksena sa mga estudyante na pilit tumatakas sa mga humahabol sa kanila. Nahuli ng isang estudyante at nagpupumiglas pa ang estudyante. Habang ang ating bida at si Songhua ay nagtatago sa palikuran ng mga lalaki. Pinansin naman ni Jin Sung ang kalinisan ng palikuran ng bangko habang si Songhua naman ay hindi mapakali. Kinumbinsi ni Songhua si Jin Sung na umakyat pa sila sa taas dahil nasa 5 palapag pa lang silang dalawa at ang iba nilang kasamahan ay umaakyat sa mas mataas. Pinakalma naman ng ating bida si Songhua, sinabi niya na magiging okay rin ang kanilang sitwasyon at magpahinga muna sila rito. Nagulat naman si Songhua at tinanong niya si Jin Sung kung okay lang ba siya. Nagtaka naman ang ating bida at tinanong niya si Songhua kung bakit niya naitanong. Sa isip-isip ni Songhua na magiging katulad sila ng mga gwardiyang namatay kung mahuhuli sila, at parang wala lang ito kay Jin Sung. Tumugon naman si Songhua na wala naman. Sinabi ni Songhua na kung mananatili pa rin sila dito ay hindi nila namamalayan na nandito na pala ang mga humahabol sa kanila. Hinawakan ni Songhua ang kamay ni Jin Sung para ayain siya pumunta sa itaas na bahagi ng building. Walang kibo naman ang ating bida dahil iniisip niya si Seon dahil hindi rin magtatagal ay mapapahamak si Seon. Tinapik niya ang kamay ni Songhua at sinabing walang silbi ang pagtakbo at kailangan nilang labanan ang mga yon. Hindi naman makapaniwala si Songhua sa sinabi ni Jin Sung. Sinabi niya kay Jin Sung na kung hindi niya ba nakita ang sinapit ng mga gwardya at kahit ang mga sinanay na matatanda ay hindi umubra sa mga yon. Tinanong niya si Jin Sung kung ano ang magagawa ng C at F ranks sa mga kalaban. Tinanong naman siya ni Jin Sung na kung naniniwala ba si Songhua na meron ranggo ang mga kaluluwa. Nagtaka naman si Songhua dahil biglang kung ano-ano ang sinasabi ni Jin Sung. Tugon naman ni Jin Sung na narinig niya ito nang hindi sinasadya noon, na ang combat ability ni Seon dati ay D, noong bata pa siya. Subalit ngayon ay A-rank na siya. Sinabi niya kay Songhua na hindi basehan ang ranggo ng ideya at huwag nang malungkot dahil sa rank. Bumukas ang elevator at nandito ang kalaban nila. Narinig naman ni Songhua na parang may bumaba sa elevator at nanginig siya sa takot. Sinabi niya kay Jin Sung na sa tingin niya andito na ang mga kalaban at nagpanat naman si Songhua dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin, habang ang ating bida naman ay wala man lang reaksyon. Pinalakas ni Jin Sung ang loob ni Songhua at sinabi niya na maganda ang ideya ni Songhua, dagdag pa niya na higit na mas maganda ang ideya ni Songhua kaysa sa kanya. Kung iisipin lang at mag-co-concentrate si Songhua ay maaari niyang madagdagan at mapakinabangan ang kanyang ideya. Narinig naman ng kalaban na merong nagsasalita sa palikuran ng mga lalaki. Pinatahimik naman ni Songhua si Jin Sung dahil baka marinig silang dalawa. Hinawakan ni Jin Sung ang balikat ni Songhua at sinabi niya na simula ngayon ay dapat makinig na si Songhua sa sasabihin ni Jin Sung sa kanya. Maya-maya pa ay pumasok sa loob ng palikuran ang kalaban at sinabi niya na narinig niya silang nag-uusap kanina kaya pinapalabas niya na sila. Dagdag pa niya na ang kanilang leader ay ayaw sa mababagal. Lumabas naman si Jin Sung at sinabi niya na astig ang dialekto ng kanyang kalaban at tinanong pa niya ito na kung pwede turuan siya nito. Tumugon naman ang kalaban na huwag makipaglaro si Jin Sung dahil walang pakialam ang kanilang leader kung mawalan man sila ng kamay at paa dahil sa paghuli nila sa kanila. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na dahil wala ang kanilang leader ay ang dami ng satsat ng lalaking ito, sa tingin naman ni Jin Sung ay mahusay ito. Habang si Songhua naman ay nakatingin lang kay Jin Sung na takot na takot. Pinalabas ni Jin Sung ang kanyang ideya na punyal, at itinutok ito sa kanyang kalaban. Tumawa naman ang kalaban pagkakita niya sa sandata ni Jin Sung at sinabi niya na ano yan, lalaban niya siya gamit ang kanyang ideya na ganyan. Inaalipusta pa niya ang ating bida. Umilo ang paa ng kanilang kalaban at sinabi niya na pinapatigil niya si Jin Sung at sabay sugod at sabay sabi niya na, tanggapin na lang ni Jin Sung ang kanyang pagkahuli at ito'y sumugod agad. Ang tawag naman sa ideya ng kalaban ay legs that take you from 0 to 100 in a second. Ang ideya at combat ability rank naman nito ay parehas na B. Ang idyang ito ay kapag nagsimula siyang tumakbo ay magsisimula siya sa 0 at bigla itong aabot ng 100 sa loob lamang ng isang segundo. Kaya naman ang idyang ito ay mas mabilis pa sa pagpikit at pagmulat ng iyong mga mata. Dito sinabihan niya si Songhua na kailangan niyang tumakbo kapag sasabihin na ni Jin Sung. Habang papalapit ang kalaban ay sinabi niya na saan sila tatakbo, huhulihin niya silang dalawa.
Umilo naman ang mata ng ating bida at inactivate nito ang kanyang ideya skill na Absolute Murder. Pareho namang S ang ideya at combat ability nito, higit na mas malakas ng 3 beses kaysa sa karaniwan ang ating bida. Kahit pa na sobrang bilis ng kanyang kalaban ay nakikita niya pa rin ito, dahil nakikita niya ang galaw ng kalaban ay nagawa niyang iwasan ang kanyang atake at sinabihan siya ni Jin Sung na masyado siyang mabagal. Nagulat naman ang kanyang kalaban dahil naiwasan ni Jin Sung ang kanyang atake. At nang walang ano-ano'y inatake siya ni Jin Sung gamit ang kanyang punyal sa dibdib. Habang inaatake siya ng ating bida ay tumatawa naman siya at humihingi ng tawad sa kalaban. Habang pinipigilan ng kalaban na saksakin siya, hindi niya akalain na ganun pala kalakas ang ating bida. Tinititigan naman siya ni Jin Sung at pinipilit na saksakin ang kanyang kalaban. Sinabi naman ni Jin Sung sa kanya na talagang ang astig ang kanyang ideya dahil kaya niyang tumakbo mula 0 to 100 sa loob lamang ng 1 segundo. Dahil sa narinig ng kanyang kalaban ay natigilan siya dahil hindi niya inaasahan na makikita ni Jin Sung ang kanyang ideya at pangalan ng kaluluwa. At dito tinanong siya ni Jin Sung kung ano ang mangyayari kung puputulin ni Jin Sung ang kanyang Achilles heel na kung saan nanggagaling ang kanyang kapangyarihan bago niya pa ito ma-activate. Hinugot ni Jin Sung ang punyal at tumalsik ang dugo ng kalaban at sabay sabi na baka bumaba ang ranggo ng kanyang kalaban kapag pinutol niya ang kanyang pinanggagalingan ng lakas sa kanyang ideya. Tinanong niya pa ang kalaban na kung saan niya gustong saksakin, at marami pang nakikitang posibleng ruta si Jin Sung at hindi siya makapili. Binabalutan na ng kagustuhang pumatay ang ating bida. Nang makita yun ni Sunghwa ay nanginig siya sa sobrang takot. At tinawag niya si Jin Sung. Lumingon naman si Jin Sung kay Sunghwa, pagkalingon ni Jin Sung ay nanginig pa lalo si Sunghwa at tinanong siya ni Jin Sung kung tinawag ba siya ni Sunghwa. Paulit-ulit siyang tinanong ni Jin Sung na bakit niya tinawag si Jin Sung. Naiiyak naman na nanginginig dahil sa takot si Sunghwa. Inipon niya ang kanyang lakas ng loob at sinabi niya kay Jin Sung na tama na yan at tumakbo na sila. Tumawa naman si Jin Sung at sinabi niya kay Sunghwa na nagkakamali siya. Tinanong niya si Sunghwa na kung sino ba ang dapat na kailangan na tumakbo ngayon sa ganitong sitwasyon. Tumayo si Jin Sung dala-dala ang kanyang kalaban, at tinanong niya si Sunghwa na sagutin niya ang tinatanong ni Jin Sung sa kanya. Hindi naman makasagot si Sunghwa dahil sa takot sa kanyang nakikita sa kanyang harapan. Para mapawalang bisa ang kapangyarihan ni Jin Sung ay kinakailangan na mawasak niya ang ideya ng kanyang kalaban o mapatay niya ang kalaban. Tinatawag ni Sunghwa si Jin Sung at maya-maya ay bumalik na sa dati ang ating bida. Napagtanto ni Jin Sung ang kanyang kinalalagyan at agad niya namang pinigilan ang kanyang kalaban, at sinigawan niya si Sunghwa na tumakas na siya, habang si Sunghwa ay nagdadalawang isip kung ano ang kanyang gagawin. Sinabihan siya ni Jin Sung na gamitin niya ang kanyang ideya na hand becomes blade, dagdag pa ni Jin Sung habang pinipigilan ang kanyang kalaban na ang ibig sabihin lang ng ideya ni Sunghwa ay ang kanyang ideya ay hindi basta-bastang mababasag na patalim. Pinalakas ni Jin Sung ang loob ni Sunghwa para tulungan siya. Ngunit napagdesisyonan naman ni Sunghwa na tumakbo at iniwan ang ating bida. Kaya naman sa puntong ito ay hindi na magpipigil si Jin Sung dahil wala na siyang alalahanin pa. Sinabi naman ng kanyang kalaban na nababaliw na si Jin Sung. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya, habang umiilaw ang kanyang mata na hindi masayang kalaban ang lalaki, at kinailangan pa niyang gamitin ang pang-13 na ruta sa lalaki. Nagtaka naman ang lalaki na kung ano ang pang-13 na ruta. Sa isip-isip naman ng lalaki na meron palang ganitong estudyante na tinatago ang kanyang lakas sa sitwasyon na ito. Kaya kailangan niyang sabihin sa kanilang leader ito, hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay naglunsad si Jin Sung ng isang atake sabay sabi na hindi niya rin alam kung ano ang pang-13 na ruta. Lumipat ang eksena na kung saan nabuhayan naman ng dugo si Seon dahil nasa kamay niya na ang kanyang espada. Tinitigan naman ni Iljung si Seon at sabi niya na parehong maganda ang espada at si Seon. Sinabi naman ni Seon na magbabago ang isip ni Iljung kung tatamaan siya ni Seon ng kanyang espada. Tinanong naman siya ni Iljung kung sa tingin ni Seon ay makakasabay na siya sa kanya at sabay atake kay Seon. Sinalag naman ni Seon ang kanyang atake gamit ang kanyang espada. At tugon niya na hindi ba halata. Nagtaka naman na tinanong ni Iljung kung nilihis ba ni Seon ang kanyang ideya gamit ang kanyang espada. At tinanong niya si Seon kung ang kanyang espada ay nagtataglay ng divine power. Tugon naman ni Seon na wala siyang alam sa ideya ni Iljung,
at tinanong niya si Iljung kung ang puwersa ba ng kanyang atake ay hindi nanggaling sa sarili niyang lakas ngunit dahil ito sa epekto ng kanyang ideya. Ngumiti naman si Iljung habang iniisip niya na kung inayos lang niya ang kanyang atake ay naputol na sana ang espada ni Seon at pati na rin siya. Sinabi niya kay Seon na kakaiba ang espada ni Seon. Habang tinititigan ni Iljung ang espada ni Seon, sa isip-isip niya na ang espada ni Seon ay may kakayahang pahinain ang ideya niya. Sinabi naman ni Seon na sabi ng iba ay ninakawan daw ni Seon ang kayamanan ng kanyang pamilya dahil lang sa espada at winuwagayway pa ni Seon ang kanyang espada. Ang espada ni Seon ay pantapat sa mga malalakas na kalaban. Tinatawag itong The Four Tigers Evil Slayer. Ang konstelasyon naman na makikita sa paligid ng espada ay sinasabi na naglalaman ito ng mga spirito ng bituin. At nagdedepende ito sa abilidad ng gumagamit. Ang gumagamit ng espadang ito ay may kakayahan na hiwain ang ideya na mas higit pa sa A-rank. Tinitigan naman ng matalim ni Seon si Iljung at sinabi niya na ang importante sa ngayon ay makakasabay na si Seon sa kanya gamit ang kanyang espada. Walang ano-ano'y naglunsad si Seon ng isang atake na tinatawag naman na Goblin Swordsmanship Shadow Clone Jutsu. Ang skill na ito ay gumagawa ng clone ni Seon para umatake. Tumatawa naman si Iljung habang tinitingnan na papalapit si Seon sa kanya at sinabi niya na namamangha siya kay Seon, at tinanong niya si Seon kung wala siyang balak na sumama sa kanya. Habang papaatake naman si Seon ay tumugon siya na kahit na ang kanyang pamilya ay mainipin, subalit kung kagaya rin lang ni Iljung ay hindi siya papayag. Tinataas naman ni Iljung ang kanyang espada para umatake at sinabi niya na malaking kahihiyan ito kung papatayin niya si Seon ng ganito lang. Dagdag pa niya na sayang lang kung hindi niya magagamit ang kanyang lakas ng maayos para makipaglaro kay Seon at sabay atake kay Seon, ginamit naman ni Seon ang kanyang skill na Shadow Clone Jutsu. At dito mukhang dehado pa rin si Seon kay Iljung. Tinanong niya si Seon na kung hindi siya natatakot ngayon at inatake niya si Seon, sinalag naman ni Seon ang kanyang atake gamit ang kanyang espada. At umatras si Seon. Pasugad naman si Iljung sa kanya sabay sabi na parang mas malakas pa rin siya dahil lamang siya sa puwersa. Ginamit ulit ni Seon ang Shadow Clone Jutsu at sinabi niya kay Iljung na subukan niya salagin ito ulit. Ngunit hindi pa rin makalapit si Seon sa kanya dahil napakabilis ng pag-indayog ng espada ni Iljung. Naisip ni Seon na kung aatake siya habang sinasalag ni Iljung ang kanyang atake, ang kanyang mga clone ay aatakihin si Iljung sa pagkakataong yon. Subalit hindi niya kaya ang bawat pag-atake ni Iljung sa kanya. Sinabi naman ni Iljung na gusto niya si Seon. Naisip naman ni Seon na mas malakas si Iljung sa harapan na pag-atake. Nasaktan ang ego ni Seon at dahil dun ay nagdesisyon siya na kailangan niyang libangin si Iljung gamit ang kanyang mga clone para sa depensa. Tinanong siya ni Iljung na sapat na ba ang nakita ni Seon sa kanyang skills para sumama si Seon sa kanya. Tugon naman ni Seon na hindi pa sapat yun. Naisip ni Seon na kailangan niyang sayangin ang oras ni Iljung sa abot ng kanyang makakaya. Dumating naman ang mga kalaban dala-dala ang mga estudyante, at nagpupumiglas pa ang isa at sinabi niya na iligtas siya. Nakita naman yun ni Seon, at sa isip-isip niya na, nahuli na ang mga iba sa kanila, at nagtataka siya na bakit nagmula sila sa labas. Inisip niya na sa ganito kalaking kaguluhan ay dapat may mga militar o pulis na ang nandito sa sitwasyon nila ngayon. Dagdag pa niya sa kanyang isip na hindi makakilos ang mga pulis o militar dahil sa mga hostage sila ng mga ito. Nagtaka naman na sinabi ni Iljung sa kanyang kasama na bakit hinuhuli nila ang mga nasa labas na mga estudyante at hindi pa nila hinuhuli ang mga umakyat na ibang estudyante. Agad naman na nagulat ang isa na hinati niya sa dalawa ang kanyang grupo, ang isang grupo ay na-corner na nila ang dalawang estudyante at ang iba naman ay naghihintay sa labas para dakpin ang isang tumalon mula sa bintana. Ang dalawa nilang kasamahan ay hindi pa nakabalik para hulihin ang mga umakyat sa itaas ng bahagi ng building. Laking gulat naman ni Seon at tinanong niya na ang ibang kalaban ay naghihintay lang sa labas ng gusali. At sa isip-isip ni Seon ay ang ibig sabihin lang nito sa sitwasyong ito ay sila-sila lang ang nandito sa gusaling ito. Nagtataka si Seon dahil hindi pa rin dumadating ang mga pulis at militar. Kaya naman naisip niya na merong kakaiba sa kanilang sitwasyon na kinalalagyan ngayon. Sinabihan naman siya ni Iljung na alam ni Iljung ang iniisip ni Seon sa pamamagitan lang ng pag-analisa niya sa ekspresyon ng mukha ni Seon. Tinanong niya si Seon kung hindi ba nagtataka si Seon na hindi pa dumarating ang tulong mula sa labas.
Sinabi ni Iljung ang dahilan na ang kanyang kasama ay temporaryong inisolate ang lugar na ito gamit ang kanyang ideya. Pagkarinig ni Seon ay bigla siyang nagulat. Sinabi ni Iljung na hindi sila lilikha ng ganitong sakuna kung hindi sila preparado. Ang bangkong ito ay maayos tingnan sa labas. Walang makakapansin ng kanilang sitwasyon o ginagawa sa loob ng bangko. Parang nawala naman ng pag-asa si Seon dahil nalaman niya ang dahilan kung bakit walang tulong na dumadating kahit kanina pa niya sinusubukan maghintay ng tulong. Kaya naisip ni Seon na tumakas na lang siya at siya na mismo mag-report, ngunit napagtanto niya na kung iiwan niya ang mga estudyante dito, pagbalik niya na baka ubos na silang lahat. Dagdag pa niya na meron din siyang limitasyon kung hanggang saan lang siya. Hindi na alam ni Seon ang kanyang gagawin sa puntong ito. At dito tinanong siya ni Iljung kung ano ang nangyari sa kanyang pinakitang katapangan kanina. Habang ang isang lalaki naman na nagtatrabaho sa bangko ay nakatitig sa mga nagbabantay sa kanila. Nang hindi na nakatingin ng bantay ay agad siyang tumakbo papunta sa telepono para pindutin ang emergency button at tumawag siya at sinabi niya na ang bangko ay linuuban ng mga terorista. Napagtanto niya na walang kumakausap sa kabilang linya at pilit niya pa itong kinakausap. Nagtaka siya dahil walang signal ang telepono. Tinawag siya ni Iljung at sabay tapo ng bag. Linapitan siya ni Iljung at tinanong siya kung hindi ba niya narinig ang babae kanina. Napa-atras naman ng lalaki dahil sa takot niya kay Kim Iljung. Sinabi ni Iljung sa kanya na merong isang kasamahan nila na merong ideya na magaling sa pagtatago. Ibig sabihin na kahit anong pindot niya sa emergency button sa ilalim ng mesa at anong tawag niya ay wala itong silbi. Pagkarinig nila ay agad nilang tiningnan ang kanilang mga cellphone at nakumpirma nilang wala ngang signal. Tinanong niya si Iljung na kung bakit pagnanakawan ni Iljung ang pribadong bangko sa ganitong tirik na tirik ang araw. Tugon naman ni Iljung na lahat ng trabaho ay importanteng pantay. Tinawag niya ang kanilang trabaho ay patunay lang na isang mahusay na komunismo. Sumigaw naman ang lalaki na kung malalaman ng kanyang kasamahan na nandito siya ay hindi makakaligtas si Iljung. Nakilala naman ni Iljung kung sino ang tinutukoy ng lalaki at sinabi niya na si Lee Sin ay nabubulok na boomer. Dagdag pa niya na merong boomer ang South na ganon. Tumawa naman si Iljung at pilit naman ang tawa ng lalaki. Tinutukan siya ng espada ni Iljung malapit sa kanyang mata. At sinabi niya na kung naiintindihan ba ng lalaki ngayon na kailangan nilang magbigay ng malupit na leksyon ngayon. Nanginginig naman sa takot ang lalaki. Itinaas ni Iljung ang kanyang espada at sinabi niya na huwag na malungkot ang lalaki. Aatakihin na sana ni Iljung ang lalaki subalit narinig niya na tinawag siyang halimaw ng norte. Lumingon siya kay Seon at tinanong niya si Seon kung halimaw ng norte ba ang kanyang sinabi. Sinabi naman ni Seon na kailangan ni Iljung ituon sa kanya ang pansin at dagdag pa niya na hayaang umalis ang lalaking iyon. Gumagapang naman ang lalaki ngunit nakita siya ni Iljung at sinabi niya na, sa unang pagkakataon at tinawag siya ni Seon ng ganon. At tinanong niya si Seon na kung alam ba niya ang ibig sabihin ng kanyang itinawag kay Iljung. Sinabi niya na nagkakamali si Seon at inatake niya ang lalaki sabay sabi na walang rason para malaman ni Seon ang ganon. Tumalsik naman ang dugo patungo kay Seon at dagdag pa ni Iljung na kung malalaman ni Seon ay hindi niya natatawagin sa kanyang pangalan si Kim Iljung. Habang ang lalaki naman ay sumisigaw dahil sa sakit ng kanyang paa. Naglunsad pa ng isang atake si Iljung at sinabi ng lalaki na nagmamakaawa siyang huwag patayin. At hindi nakinig si Iljung at ito'y kanyang pinatay. Napapikit naman si Seon at wala nang magawa. Napaisip na lang si Seon na ang laki ng puwang sa kanilang skills, maaaring makapag-delay siya ng oras ngunit imposible niyang maprotektahan ang iba. Tinutukan siya ni Iljung ng espada at sinabi niya na, puputulin niya na lang ang kamay at paa ni Seon at isisilid niya sa bag para bitbitin. Kaya ituring ni Seon na isa itong karangalan. Bumukas naman ang pinto at nagulat silang lahat at lumingon. Lumabas si Songhua at sinabi niya na hindi niya gusto ang maging sentro siya ng atensyon. Lumapit naman si Songhua sa kalaban at tinanong siya ni Iljung kung ano ang ginagawa niya. Binati naman siya ni Songhua, sinabi ng isa na humihingi siya ng tawad kay Iljung at huhulihin niya agad si Songhua, ngunit sinabihan siya ni Iljung na teka muna. Tumawa naman si Songhua sa kanila, ngunit sa isip-isip ni Songhua nang makita niya ang mga nahuling estudyante ay napahanga siya sa ating bida dahil sinabi sa kanya ni Jin Sung na mas magulo sa babang bahagi ng building. At hindi nga siya nagkamali.
At sa pagbabalik tanaw niya kanina, sinabihan siya ni Jin Sung na kapag na-activate na ni Jin Sung ang kanyang ideya ay tumakbo na agad siya sa unang palapag ng gusali para sabihin sa mga kalaban na nandito si Jin Sung sa ikalimang palapag ng building. Nagtaka naman si Sung Hwa na bakit siya lang ang bababa, tinanong niya si Jin Sung kung papaano siya. Tugon naman ni Jin Sung na sinabihan niya si Sung Hwa na magtiwala sa kanya. At naniniwala rin si Jin Sung kay Sung Hwa. Balik sa eksena, sinabihan siya ni Il Jung na magpakilala. Nagpakilala naman si Sung Hwa na isa siyang estudyante ng Sojong High School na second year. Nauutal naman na sinabi ni Sung Hwa kay Il Jung na ang perang hinahanap nila ay nasa ikalimang palapag ng building. Nagtaka naman si Il Jung dahil bakit nandun ang vault ng pera sa kakaibang lugar na yun. Tugon naman ni Sung Hwa na inilagay ng kanyang kaibigan doon ang pera. Kinonfirma naman ni Il Jung kung kaibigan niya ba talaga. Nang inig naman sa takot ang kanyang mga tauhan, tinanong ni Il Jung ang kanyang mga tauhan na kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nakakabalik ang kanyang tauhan na umakyat sa taas upang hulihin ang mga estudyanteng tumakbo sa taas. Lumingon siya sa kanyang tauhan at sinabi niya na ang mga estudyante ay pag-alagala lamang ngunit ang kanyang tauhan ay nandito lamang nakatayo. Lumuhad naman agad ang kanyang tauhan sa sobrang takot at sinabi na eche-check niya ito at sana bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Ibinagsak ni Il Jung ang kanyang espada habang ang kanyang tauhan naman ay nanginginig na sa sobrang takot kung ano ang magiging desisyon ni Il Jung. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang tauhan at sinabi niya na dahil hindi siya makaalis sa kanyang sitwasyon ngayon dahil may inaasikaso pa siya, ay bibigyan niya ng isa pang pagkakataon ang kanyang tauhan. Dagdag pa niya na dalhin niya ang lahat ng pera at ang mga estudyante sa kanya ngayon din. Agad naman na tumayo ng matikas ang kanyang tauhan at nagsalute at nagpapasalamat siya kay Il Jung dahil binigyan siya ng isa pang pagkakataon. Habang nakatingin lang sa kanya si Il Jung ay agad niya namang inutusan ang iba niya pang mga tauhan na samahan siya. Sumang-ayon naman ang iba pa at nagsalute. Binaling niya ang kanyang atensyon kay Sung Hwa at sinabi niya na lalapit ba si Sung Hwa sa kanya o si Il Jung na lang ang lalapit sa kanya. Dali-dali naman na sumagot si Sung Hwa na siya na ang lalapit kay Il Jung. Habang papalapit si Sung Hwa ay pinuri naman siya ni Il Jung na matalino at nagustuhan siya ni Il Jung dahil sa kanyang naging desisyon. Sinabi naman ni Il Jung na habang ang kanyang mga kasamahan ay naghahanap at dalhin sa kanya ang estudyante, ay napagdesisyonan ni Il Jung na magkaroon muna sila ng maliit na kasiyahan. Itinuro ni Il Jung si Seon at tinanong niya ang mga estudyante at nagtatrabaho sa bangko kung nakikita ba nila ang babae. Dagdag pa niya na kung sino man ang makakapagdala sa kanya ng kamay at paa ni Seon ay pakakawalan niya ito. Bahagyang natakot naman si Seon sa sinabi ni Il Jung. Nagulat naman sila dahil sa sinabi ni Il Jung. Tinanong ng isang estudyante ang kanyang mga kasamahan na kung kakalabanin ba nila si Seon. Habang nakikita ni Il Jung ang mga reaksyon ng mga estudyante ay nasiyahan naman ito. Tumugon naman ang babaeng dilaw ang buhok na hindi ganyan ang dapat na sabihin ng isang estudyante at tinanong niya pa ito kung nababaliw na ba siya. Dagdag pa niya na mula simula ay pinoprotektahan na sila ni Seon. Sinabi naman ni Il Jung sa kanila na sa puntong ito ay napagdesisyonan na niya kung sino ang nanalo. Sinabi naman ng nakaberde ang damit na dapat may matirang buhay sa kanila. Tinanong naman ni Il Jung na kung wala bang orasan dito. Sinabi niya na magsisimula siyang orasan ang mga ito dahil naiinip na siya. Hindi naman nila alam ang kanilang gagawin. At dito sumigaw ang isa na wala na silang pagpipilian pa. Sabi naman ng isa na mayaman naman ang pamilya ni Seon at madali lang mabuhay si Seon kahit na wala na siyang kamay at paa. Tuliro naman si Seon subalit tinawag siya ni Sung Hwa at binulungan siya ni Sung Hwa na huwag nang mag-alala pa, at kailangan lang nilang maghintay ng sandali pa. Nagulat naman si Seon dahil sa sinabi ni Sung Hwa. Tiningnan siya ni Seon at sa isip-isip niya na kung paano nakababa dito si Sung Hwa nang hindi man lang nahahalata. At bakit pa siya bumaba dito kaysa magtago na lang siya. Sinabihan naman siya ni Seon na sana nanatili na lang siyang nakatago at dumagdag pa si Sung Hwa sa hostage ni Il Jung. Tumawa naman si Sung Hwa at tugon niya na nandito siya para tulungan sila. Habang palapit ng palapit ang mga estudyante kay Seon ay hindi naman maipinta ang kanilang mukha dahil sa kaba. Tinanong sila ni Seon kung gusto ba nila ang kaliwang kamay ni Seon bilang pasasalamat. Bigla namang tinawag ni Sung Hwa si Seon at sinabi niya na nagdesisyon siya na simula sa araw na ito ay magiging best friend niya na si Jin Sung. Tugon naman ni Seon na kung ano-ano ang pinagsasabi ni Sung Hwa.
Habang si Iljung naman ay hinampes niya ang sahig at sinabi niya na papatayin niya silang lahat kung sinasayang lang nila ang oras ni Iljung. Pagkarinig nilang lahat ay humingi sila ng patawad kay Seon dahil wala na silang ibang paraan dahil natatakot silang patayin ni Kim Iljung. Tinanong naman ni Iljung na kung kakampi ba si Songhua kay Seon. Tumugo naman si Songhua na sa tingin niya. Tumawa naman si Iljung at sinabi niya na pati na rin si Songhua ay kukunan nila ng kamay at paa upang marami ang makaligtas. At ngayon 10 na sa kanila ang makakaligtas. Naiiyak naman at nanginginig na hindi alam ang gagawin ng mga estudyante. Tinanong naman ni Songhua si Seon na kung puprotektahan ba siya ni Seon. Wala namang kibo si Seon at maya-maya pa ay tinawag niyang North Korean puppet si Iljung. Tinanong naman siya ni Iljung na kung kailangan ba niyang gamitin ang salitang yun sa kanya. Tinanong niya si Iljung na kung ano ang mangyayari kung papatayin niya ang lahat ng nandito, papakawalan ba niya siya at si Songhua. Napaisip naman si Iljung dahil sa katanungan na yun. Dagdag pa ni Seon na bigyan sila ng pagpipilian para makalabas rin sila ng buhay dito. Ngumiti naman si Iljung dahil sa sinabi ni Seon at maya-maya pa ay humalakhak siya at sinabi niya na nakakatawa ito. Sinabi ni Iljung na kung magagawa ni Seon ang ganun ay hahayaan niyang mabuhay sina Seon. Kaya naman naghahanda na si Seon para sa isang atake. Dahil nakita ng mga estudyante na humahanda na ng atake si Seon ay nanginig naman ang kanilang kalamnan. Sinabi ni Seon sa kanila na wala nang ibang paraan. Ngunit tugon ng babae na teka muna. Lumingon siya kay Iljung. Tinanong siya ni Iljung kung ano pa ang tinatayo niya. Pinapili siya ni Iljung na kung ang kamay at paa ni Seon o kung ang leg niya. Kaya naman napalunok ang babae dahil sa sinabi ni Iljung sa kanya. Sinigawan niya si Seon na kung sa ganitong sitwasyon ay dapat ang piliin ni Seon ay ang nakararami ang mabuhay kaysa sa dalawa lang sila ang mabuhay. Wala naman naging tugon si Seon at agad siyang gumamit ng kanyang skill na Shadow Clone Jutsu. At nang papalapit na siya sa babae ay linabas ng babae ang kanyang ideya na tinatawag naman na Striking Glove. At dito sinabihan siya ni Seon na lumaban siya hanggang sa makakaya niya. Nagulat naman ang babae sa sinabi ni Seon at nang papalapit na ang espada ni Seon sa kanya, agad niya naman itong inatake. Sunod-sunod ang linunsad niyang mga suntok kay Seon. Nagtaka siya na ang kanyang atake ay tinatamaan ang mga clone ni Seon, kaya naman napatanong siya kung paano. Inatake siya ni Seon gamit ang kanyang kamay sa leeg ng babae. Habang magkadikit silang dalawa ay may ibinulong si Seon sa kanya na kung ano, at kita naman sa reaksyon ng babae na nagulat sa binulong ni Seon. At pagtapos nun ay bumagsak at tumilapon ang babae. Tinanong naman ng lalaki na kung okay lang ba ang babae na tinawag niyang First Sergeant na napatumba ni Seon. Dahil sa nakita nila ang lakas ni Seon at kinabahan naman ang nagtatrabaho sa bangko na babae. At sinabi ng nakaberde na lalaki na ang lakas ni Seon. Dagdag pa niya na ang phantom copy ni Seon ay biglang nawala. Pinag-usapan nila na pagod na si Seon dahil ang dali lang mawala ng kanyang phantom copy. Tinuon nila ang kanilang pansin sa kay Songhua dahil talunan nito at mas madali nila itong matalo. Pagkarinig ni Seon sa pinag-usapan nila ay pina-address niya agad si Songhua. Sumang-ayon naman at umatras si Songhua. Dahil sa nakita ni Iljung ang nangyari ay agad naman siyang tumawa ng napakalakas dahil natutuwa siya sa kanyang nakikita. Sinabi niya na nasasabik siyang makapanood ng nag-aaway sa isa't isa at nagpapatayan sa isa't isa. At maya-maya pa habang tumatawa siya ay bigla siyang tinamaan ng lata sa kanyang ulo. At tiningnan niya ang lata na tumama sa kanya. Dahil tinamaan siya sa ulo ay liningon niya ang pinanggalingan ng lata at sinabi niya na kung ano yon. Sa likuran ng pinto na ito ay nandito ang ating bida na duguan at ngumingiti. Pinulot naman ni Iljung ang lata at sinabi niya na para saan ito. Nakilala naman ni Songhua ang lata kung sino ang tumapon nito. Agad naman itinapon ni Iljung ang lata sa pinanggalingan nito. At nandito ang ating bida nag-aabang sa kanya. Nakita naman ni Iljung ang paa ng ating bida at lalo siyang nasasabik dahil dito. Sinabi niya na siya siguro ang taong tinutukoy ng lalaking bumaba dito kanina na sinasabi niya na kasamahan niya. Hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay may kung ano ang itinapon si Jinsung sa kanya. Hindi naman siya nakaiwas sa itinapon ni Jinsung, dahil sa ginawa ng ating bida ay nagalit naman ng husto si Iljung sa kanya. Sinabi niya kay Jinsung na sino ba siya para batuhin ng kung ano-ano, hindi pa man siya tapos sa pagsasalita,
Nakita niya ang itinapon ni Jinsung sa kanya at napagtanto na ito ay mga suot ng kanyang mga tauhan. Tumingin siya sa pinto at tinanong niya kung ano ang nangyayari. Sinabi niya kung minamaliit ba siya ni Jinsung. Iniwas-iwas niya ang kanyang espada sa itaas at natuklap ang sahig ng ikalawang palapag. Nakita naman nila ang sahig ng ikalawang palapag na pabagsak sa kanila. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Subalit bigla namang ginamit ni Seon ang kanyang skill na Phantom Copy para pigilan ang pagbagsak ng semento sa mga tao. Sinabi naman ni Iljung kay Seon na, malakas naman si Seon at manatili muna ng ganyan si Seon sa ngayon. Dagdag pa niya na kailangan lang niya puntahan ang kanilang kasama. Habang si Seon naman ay hirap na hirap sa pagpigil ng semento, tinawag niyang halimaw ng norte si Iljung. At sinabi pa ni Iljung sa kanila na kung meron mang lumabas sa bangko kahit isa, lahat sila ay papatayin niya. Dagdag pa niya na meron siyang mga tauhan sa labas na naghihintay, kaya naman huwag na nilang subukang tumakas. Nanlumo naman ang mga ito dahil sa sinabi ni Iljung sa kanila. Tiningnan naman ni Iljung si Seon at sinabi niya na ang mga mahihina niyang kasamahan ay may tsansa ng kunin ang mga kamay at paa ni Seon. At dagdag pa niya na pag-isipan nila ang sinabi niya. Tinanong naman ni Seon si Iljung na kung sa tingin ni Iljung ay pipigilan niya ang semento ay nagkakamali siya dahil pwede niya itong bitawan kahit kailan. Tumugon naman si Iljung na kung posible na mangyari yun ay sana hindi niya pinigilan ang semento sa una pa lang. Dagdag pa ni Iljung na aalis muna siya sandali at bantayan nila ang isa't isa. Tumalon naman agad si Iljung sa ginawa niyang butas sa itaas. Habang hirap na si Seon pigilan ang pagbagsak ng semento. Sinabi niya sa kanila na hindi niya alam kung gaano katagal niya mapipigilan ang sementong ito. Dagdag pa niya na kung ayaw nila malibing ng buhay umalis na sila sa ilalim ng semento na kanyang buhat-buhat. Sumigaw naman si Sunghwa na mag-umpisa muna sila sa mga taong nasa ilalim ng semento at lumabas sila ng maayos. Ngunit sinabi naman ng nagtatrabaho sa bangko na kung umalis sila sa ilalim ng semento ay makakawala si Seon sa kanyang kinalalagyan ngayon. Sinigawan naman siya ng lalaki at tinanong niya na sinasabi ba ng babae na hayaan na lang malibing sila ng buhay. Lumapit naman ang may pulang buhok kay Sunghwa at pinapaalis niya ito dahil sinabi ni Seon na papatayin niya silang lahat. Dagdag pa niya na kailangan meron lumaban kay Seon o Iljung para makaligtas. Tugon naman ni Sunghwa sa kanya na hindi ba niya nakikita na ginagawa ni Seon ang lahat para iligtas sila. Tinanong niya ang lalaking pula ang buhok na naiisip ba niyang sinusubukan ni Seon na patayin sila. Minungkahi naman ni Sunghwa sa kanila na basagin muna nila ang semento na pasan-pasan ni Seon at tumakbo silang lahat palabas, kahit madami ang mga kalaban na naghihintay sa labas kaya nila ito at marami ang makakaligtas sa kanila. Tinanong naman ng may pulang buhok si Sunghwa na paano kung biglang bumalik si Iljung dahil narinig niya ang sinabi ni Sunghwa. Huminga naman ng malalim si Sunghwa dahil hindi niya kinaya ang sinabi ng may pulang buhok. Nagulat naman sila nang biglang tumayo ang babae at sinabi niya na teka muna at tinawag niya si Kim Seon. Tumugon naman si Seon kung ano yun first squad leader. Lumipat ang eksena sa ating bida, nakita niya na dumating si Iljung at binati niya ito. Tinanong niya si Jinsung kung siya ba ang may gawa ng kalat na ito ng mag-isa. Tugon naman ni Jinsung na oo, nag-enjoy siya ng matagal na oras dahil pa isa-isa silang dumating. Dagdag pa niya na kung sama-sama silang lahat na dumating ay mabilis sana matatapos ito. Tugon naman ni Iljung sa kanya na humahanga siya sa babaeng goblin na yun sa ilalim ngunit saan ba nanggaling si Jinsung at tinawag pa niya itong halimaw. Tumawa lamang ang ating bida sa sinabi ni Iljung at hinahawakan pa niya ang talam ng kanyang punyal. Tinanong siya ni Iljung kung gusto ba niyang sumama sa kanya at maging tauhan niya. At kapag sumali naman si Jinsung sa kanilang grupo na The Great Pestilence Syndicate ay bibigyan siya ni Iljung ng maayos na posisyon. Nag-isip naman ang ating bida. Sabi naman ni Iljung na pag-isipan niyang mabuti. At dito nakapagdesisyon na si Jinsung at sinabi niya na ang pangsyam na ruta ay mabuti para kay Iljung. Agad niyang sinugod si Iljung. Hindi naman alam ni Iljung ang kanyang gagawin dahil sa sobrang bilis gumalaw ng ating bida. Kaya naman sinabi niya kay Jinsung na para siyang langaw. Habang ang ating bida naman ay tumatawa pa at nasisiyahan siya. Tinitingnan naman ni Iljung ang galaw ni Jinsung at sa isip-isip niya na gumagalaw si Jinsung sa labas ng range ng kanyang greatsword. Napagdesisyonan ni Iljung na ipapakita niya ang kaibahan ng kanilang lakas.
Inatake niya si Jinsung ngunit hindi man lang niya natamaan. Habang nasa likod niya si Jinsung ay sa isip-isip niya kung hindi alam ni Jinsung ang kanyang ideya ay walang magagawa si Jinsung kundi ang tamaan ng kanyang atake. Ang tawag naman sa kanyang ideya ay "You can't stop the swinging because it's a greatsword drawn from the Baekdushan Tiger's Cave." Ibig sabihin ng espadang ito ay hindi mapipigilan ang pag-atake dahil isa itong greatsword. Ang bawat pag-indayog ng espada ay nahihiwa ito na hindi nag-i-stuck sa sahig. At nang aatakihin na nila ang isa't isa, bigla namang sinabi ni Jinsung na ang haba ng pangalan ng ideya ni Iljung. Pagkarinig ni Iljung ay laking gulat niya at bigla siyang natigilan habang ang ating bida naman ay iniwasan niya ang atake ni Iljung. Tinanong siya ni Jinsung kung bakit ang haba ng pangalan ng kanyang ideya. Pagkababa ni Jinsung ay namangha siya dahil ang haba ng pangalan ng ideya ni Iljung at tinanong niya kung paano nagawang pahabain yun ni Iljung. Nagtaka naman si Iljung dahil naiwasan ni Jinsung ang kanyang atake. Ngunit ang nakapagpabagabag sa kanyang isipan ay paanong nakikita ni Jinsung ang kanyang ideya. Kinumpirma niya na kung nakakakita ba si Jinsung ng pangalan ng ideya. Tumugon naman si Jinsung na oo mister. At tinanong niya si Iljung na paano nilagyan ni Iljung ng maraming plus sign ang kanyang ideya rank. Ang ideya rank ni Iljung ay A at 3+. Ang kanyang combat ability naman ay S-. Meron pa siyang strength reinforcement rate na 67%. Tinanong siya ni Jinsung kung ano ang ibig sabihin ng strength reinforcement at kung paano niya ito ginawa. Ang anyo naman ng greatsword ni Iljung ay sumasalamin sa nagmamay-ari ng ideya nito. Hindi naman mapipigilan ang pag-indayog ng espada na greatsword hanggang sa dulo nito. Sa isip-isip naman ni Iljung na muntika na siyang mahulog sa patibong ni Jinsung. Tinanong niya kung ano ang pangalan ng ating bida. Masaya naman na nagpakilala si Jinsung sa kanya. Nagandahan naman si Iljung sa mata ng ating bida, at sa pangalawang pagkakataon ay inalok niyang muli si Jinsung na sumali sa kanyang grupo. Hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay sinabi naman ni Jinsung sa kanya na siya palang ang pinakamalakas na kalaban na nakita ni Jinsung. Nagtaka naman si Iljung dahil sa sinabi ni Jinsung sa kanya at tinanong niya na dahil ba gusto ni Jinsung maging miyembro ng The Great Pestilence Syndicate kaya niya ito sinasabi. Hindi naman nakikinig si Jinsung sa kanya at sinabi niya na ang tanging nakikita niya lang ay numerong 9. Tinanong naman siya ni Iljung kung may nakikita pa bang iba si Jinsung. Tumugon naman si Jinsung na ang tanging nakikita niya lang ay ang pang-9 na ruta para patayin si Iljung. Tumawa naman si Iljung at tinanong niya si Jinsung na kung nakakakita siya ng mga bagay na ganon. Dagdag pa niya na naiinggit siya kay Jinsung. Papaatake na si Jinsung at sinabi niya na ang isang ruta ay sapat na. Tinanong naman niya si Jinsung kung tapos na ba ang kanilang negosasyon. At nalungkot naman siya dahil dun. Dagdag pa ni Iljung na bubugbugin niya na lang si Jinsung hanggang sa mawalan siya ng malay at dadalhin niya si Jinsung sa kanyang pinuno upang mapakinabangan ang mata ni Jinsung. Pareho silang naglunsad ng kanya-kanyang pag-atake. Lumipat ang eksena sa nasirang pinto ng elevator. Nandito naman si Giyong at sabi niya dahil sira na ang pinto ng elevator ay matatagalan silang makakaakyat sa kinaroroonan niya. At sinabi niya kay Jinsung na ang basurang yun ay hindi man lang tumagal sa pagsayang ng oras ng kalaban. Sinabi pa ni Giyong na kahit anuman ang mangyari nandito sila sa center ng kanilang syudad. Kapag inalerto nila ang pulis o kaya ang militar sa kanilang kasalukuyang sitwasyon ngayon ay darating sila agad. Dagdag pa niya na kung lalabas siya ng maaga ang magiging target siya ng kalaban. Kaya naman napagdesisyunan niyang manatili muna sa kanyang kinalalagyan. Balik ang eksena sa ating bida at Iljung. Kahit pa na anong atake ni Iljung kay Jinsung ay walang kahirap-hirap niya lang itong naiiwasan. Hinato niya ng kanyang espada si Jinsung at iniwasan itong muli. Tiningnan ni Iljung si Jinsung sa itaas at pagkababa ni Jinsung ay inapakan niya ang talam ng espada ni Iljung at ngumiti. Dahil sa ginawang yun ni Jinsung ay sumabog na sa galit si Iljung at nagreklamo siya na puro pag-iwas lang ang ginagawa ni Jinsung. Ngunit hindi niya napansin dahil sa sobrang bilis gumalaw ni Jinsung, nasa harapan niya na pala si Jinsung, napagtanto niya ito at agad naman siyang umiwas subalit nadaplisan pa rin siya sa kanyang balikat. Sa isip-isip ni Iljung ay sobrang delikado yun kung hindi niya naiwasan. Hindi pa man siya nakakapwesto ay laking gulat niya na palapit na naman si Jinsung sa kanya. At nagtamo na naman siya ng pinsala.
Sa isip-isip ni Iljung habang dumedepensa, na pinaglalaroan lang pala siya ni Jinsung mula kanina pa. Ginawang laruan si Kim Iljung ni Jinsung. Sa kakaisip niya at kakadepensa at hindi niya naman namalayan na nasa harapan na naman ang ating bida, at tinanong siya ni Jinsung na mananatili na lang ba siyang dumpense gaya ng isang talunan. Dagdag pa ni Jinsung na tapusin na nila ang laban na ito ngayon. Ngumiti naman si Iljung at sinabi niya na mamamatay siya kapag itatago pa niya ito. Lumabas ang lilang kamay at nagulat naman si Jinsung dahil dito. Nang hahawakan na sana siya ng kamay ni Iljung ay bigla siyang umatras. Hindi naman makapaniwala si Jinsung sa kanyang nakikita. Tinanong niya si Iljung kung paano niya nagawang magkaroon ng dalawang ideya. Ang tawag naman sa pangalawang ideya na kamay ni Iljung ay the left hand of the first beast. Hindi naman klaro ang ideya at combat ability nito. Sinabi naman ni Iljung na hindi nauubra ang pagtalon-talon ni Jinsung. Masaya naman si Jinsung na tinanong si Iljung na kung anong klaseng kamay yan. Tinanong naman niya si Jinsung na bakit siya interesadong malaman ang tungkol sa kamay niya. Sinabi niya na pinuntahan niya ang lugar na ito upang iwasan ang boomer. Baka mapunta muna siya sa impyerno bago niya sabihin. Tinanong naman siya ni Jinsung na dahil balinabas niya ang ganyang kamay ay lumakas na ba siya. Nasiyahan naman sa ngayon ang ating bida dahil lumakas ang kanyang kalaban. Sinabi ni Iljung na itigil na ni Jinsung ang makipaglaro sa kanya. At kapag ipinagpatuloy pa ni Jinsung ang pakikipaglaban ng ganyan sa kanya ay hindi siya mamamatay kung kailan niya gusto. Napagtanto naman ni Jinsung ang kanyang sinabi, at tinanong niya kung tatakas ba si Iljung. Naghahanda ng pag-atake si Iljung at sinabi niya na matagal-tagal rin siyang hindi nakarinig ng salitang pagtakas. Tinanong naman siya ni Jinsung kung iniisip ba ni Iljung na makakatakas siya sa kanya. At tinanong niya ulit si Iljung na kung paano niya gagawin ang pagtakas. Tugon naman ni Iljung na hindi niya alam. At dito naghahanda na siya ng pag-atake at sinabi ni Iljung na tatandaan niya si Jinsung. Inatake ni Iljung ang itaas ng bahagi ng building at gumawa ito ng butas hanggang sa rooftop ng building. Nakita naman yun ni Giyong dahil sa lakas ng tunog. Tumingin siya sa ilalim ng butas at iniisip niya na hindi si Seon ang may gawa nito kundi si Iljung. Habang tumatakas naman si Iljung, tinanong ng ating bida si Iljung na kung tagu-taguan naman ba ito ngayon. At sinabi ni Jinsung na mukhang matatakasan siya ni Iljung. At masaya naman na tinanong niya si Iljung na kung bibilisan pa ba niya. Tugon naman ni Iljung na huwag magbiro si Jinsung, dahil sa kanilang distansya ngayon ay imposible na siyang makahabol. Subalit hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay malapit na si Jinsung sa kanya. At habang papalapit si Jinsung sa kanya ay sinabi niya kay Iljung na hindi siya nagbibiro. Pagtingin niya na malapit na ang ating bida sa isip-isip niya na baliw na talaga ang isang ito, mabuti pang ihanda na niya ang kanyang sarili. Tinawag ni Giyong si Kim Iljung. Pagkakita ni Iljung kay Giyong ay bigla naman siyang nabuhayan ng dugo at sinabi niya na nasa kanya pa rin ang swerte. At tuluyan na siyang nakalabas sa gusali. Nagtaka naman si Giyong kung ano ang nangyayari sa baba. Nabaling ang atensyon ni Jinsung kay Giyong. Tinanong ni Giyong kung ano ang ginagawa niya dito at tinawag niya itong basura. At nang walang ano-ano'y sinugod niya si Giyong. At tumatawa siya dahil nakakita siya ng isa pang kalaro niya. Napagtanto naman ni Jinsung na si Giyong ang kanyang aatakihin at agad naman niyang napigilan ito at bumagsak siya sa sahig. Habang tumatayo siya ay nilapitan siya ni Giyong at tinanong siya na bakit lumabas mula sa pagkakatago ang basura. Habang pinapanood naman sila ni Iljung sa itaas, tinanong niya si Giyong na kung kilala niya si Park Jinsung. Nagpasalamat naman si Iljung kay Giyong dahil iniligtas niya siya mula kay Jinsung. Lumingon naman si Giyong at tinanong niya si Iljung na kung si Seon ba ang kanyang linabanan kanina sa ibaba. Tiningnan lang ni Iljung si Giyong. Paulit-ulit naman na tinanong ni Giyong si Jinsung na basura ano ba ang nangyari, basura sagutin mo ako. Hindi naman siya sinasagot ni Jinsung. At sa isip-isip ni Giyong ay kung gawa ba ni Seon na pahinain si Iljung. Hindi siya naniniwala na si Jinsung ang may gawa. Subalit napagtanto niya na walang katuturan ang kanyang mga iniisip. At pinagbasehan niya ang sinabi ni Kim Iljung sa kanya. Tinanong niya si Jinsung na, basura sabihin niya na sa kanya kung ano ang sitwasyon ngayon. Wala naman naging tugon si Jinsung ngunit tumawa siya ng tumawa. Nagtaka naman si Giyong kung bakit nagkaganon si Jinsung.
Pinasalamatan muli ni Iljung si Giyong dahil tinantanan na ni Jinsung si Iljung dahil sa kanya. Hindi pa rin maintindihan ni Giyong ang kanyang delikadong sitwasyon na kinatatayuan ngayon. Tinawag naman ni Iljung si Giyong at sinabi niya na si Kim Iljung ay hindi nakakalimot ng pabor. Kahit na ang taong yun ay hindi alam na ang pabor ay bayad na. Hindi naman maintindihan ni Giyong ang sinasabi ni Iljung ngunit bakas sa kanyang mukha ang takot. At dito, binigyan siya ng payo ni Iljung, na kung gusto pa niyang mabuhay ay tumakbo siya ng pinakamabilis papunta sa baba ng gusali para man lang mabuhay siya. Hindi pa rin maintindihan ni Giyong ang sinasabi ni Iljung. Tanga talaga, tumalon na si Iljung para tumakas, at sinabihan pa niya si Iljung na hindi siya tanga para bumaba dahil nandun pa ang mga tauhan ni Iljung. Sinabi naman ni Iljung sa kanya na good luck. Sa isip-isip naman ni Iljung ay mabuti na lang ay nakinig siya sa pinuno para pumunta sa south. Tinutukoy niya si Seon at ang Lee Boomer. Habang si Giyong naman ay hindi pa rin gumagalaw sa kanyang kinatatayuan at tinitingnan niya lang ang ating bida. At dagdag pa sa isip-isip ni Iljung na pupusta siya na hindi maniniwala ang kanilang pinuno na merong isang baliw na psychopath na amoy dugo na katulad niya. Ang tinutukoy niya ay si Jinsung. Habang tinititigan ni Giyong si Iljung at hindi siya makapaniwalang tumatakas si Iljung. Sa isip-isip pa ni Giyong na tumakas si Iljung dahil lang sa walang kwentang basurang ito. Tinanong niya ang kanyang sarili kung meron bang katuturan ang kanyang iniisip. Habang tinititigan niya si Jinsung ay naisip ni Giyong na si Jinsung ay isang F-rank na basura lamang. Nagsalita na si Jinsung at tinatawag niya ng paulit-ulit na squad leader si Giyong at binabati niya ito ng paulit-ulit. Tinanong naman siya ni Giyong kung ano ang kanyang kailangan. Tugon naman ni Jinsung na nakatakas ang isang yun dahil sa kanya, kaya inaya niya si Giyong na siya na lang ang makipaglaro sa kanya dahil nakatakas na ang isa. Nakaramdam naman ng takot si Giyong at napagtanto niya na nasa delikadong sitwasyon siya ngayon. Nagdesisyon si Giyong na bumaba dahil nagtataka siya kung ano ang nangyari sa baba. Ginamit niya ang kanyang ideya sa nakastock na bato para gamitin pababa sa unang palapag. At habang pababa si Giyong ay sa isip-isip niya na ang tangi niyang alam ay wala sa matinong pag-iisip ang basurang yun. Kaya ang tangi niya lang na pagpipilian ay ang tumakas. Pinanood naman siya ni Jinsung mula sa taas at tinawag niya si Giyong na squad leader. At sinabi niya na kung habulan na naman ang gusto ni Giyong. Nagreklamo siya dahil kanina habulan rin ang ginawa nila ni Iljung. Maya-maya pa ay hinabol niya na si Giyong at habang hinahabol niya si Giyong sabi niya na kanina habulan rin ang kanilang laro ni Iljung at ngayon habulan na naman. At nang malapit na siya kay Giyong, sinabihan niya si Giyong na iba naman ang laruin nila. Inatake niya si Jinsung gamit ang bato na kanyang gamit para makapunta sa baba. At sinabihan niya si Jinsung na tantanan siya basura daw ang ating bida. Subalit na iwasan naman ng walang kahirap-hirap ni Jinsung ang ataking yun. Tiningnan siya ni Jinsung at marami siyang ruta na nakikita. Nagtaka naman si Giyong dahil naiwasan ni Jinsung ang kanyang pag-atake. Nang makapagdesisyon na si Jinsung kung aling ruta ang kanyang pinili ay agad niya itong inatake. Sinakal niya sa leeg si Giyong at nagpupumiglas naman siya at sinabi niya na bitawan siya ng basura. Pinapaikot naman ni Jinsung ang kanyang punyal, paulit-ulit niya naman na tinanong si Giyong na kung ano ang kanilang lalaruin. At dito tinanong niya si Giyong kung ang kanilang lalaruin ba ay pagputol ng kamay o putulin ang kanyang paa. Sinigawan naman siya ni Giyong na baliw na basura. Naglunsad ng pag-atake si Giyong sabay sabi na maglaro mag-isa ang ating bida. Nagawa namang iwasan ni Jinsung ang kanyang atake, at sabi niya na kailangan ni Giyong alagaan ang kanyang miyembro ng squad. Sabay habol kay Giyong. Habang pababa si Giyong ay dinikitan naman siya ni Jinsung at sinabi niya na dahil galaw ng galaw si Giyong ay mahirap siyang hawakan. Dagdag pa niya na ngunit ngayon ay hindi na makakagalaw pa si Giyong dahil hawak na siya ng ating bida. Hindi naman makagalaw si Giyong at pilit niyang sinasabihan si Jinsung na lubayan siya ngunit tinanong lang siya ni Jinsung kung hindi ba niya gusto si Jinsung. Sinabi naman ni Giyong na kung mahuhulog sila ng ganito ay parehas silang mamamatay. Kaya naman pinipilit niya pa rin kumawala sa pagkakahawak sa kanya ni Jinsung. Tugon naman ni Jinsung na sa tingin niya ay hindi siya mamamatay. Sa isip-isip naman ni Giyong ay kung mahuhulog silang ng ganito ay mahahantong siya sa kalunos-lunos na pagkamatay. Maya-maya pa ay may narinig siyang isang tinig na tumawag sa kanya na squad leader.
Nakilala niya naman ang tinig na yun at nagdesisyon na siyang lumaban. Habang kumakawala siya sa ating bida, sinabi niya na kung mamamatay man siya ay hindi niya gustong mamatay sa kamay ni Jin Sung. At inatake niya si Jin Sung gamit ang kanyang kamao. Umiwas naman si Jin Sung at sinabi niya na dapat hindi ganyan ang kanyang atake kung mabagal siya dahil ang dami niyang opening. Maya-maya pa ay nakita ni Jin Sung ang pamilyar na espada patungo sa kanya. At nang papalapit na ang espada ay sumaya naman siya dahil meron na namang isang tao para makipaglaro sa kanya. Iniwasan niya ang espada gamit ang kanyang punyal para ilihis ang patutunguhan ng espada. Nakita naman ni Giyong ang ginawa ni Jin Sung at sa isip-isip niya na hindi siya makapaniwala na nagawang ilihis ni Jin Sung ang ataking iyon. Napagtanto naman ni Giyong na malapit na siyang bumagsak at meron siyang pinapatabi. Hinanda niya ang kanyang sarili para sa kanyang pagbagsak. Nakababa naman ng walang kahirap-hirap si Jin Sung at inaya niya ulit si Giyong na makipaglaro sa kanya. Napansin naman niya ang espada na ginamit upang atakihin siya. Ngumiti naman si Jin Sung at sinabi niya na ang kanyang susunod na makakalaro ay ang kanyang paborito. At sa pagbabalik tanaw, tinanong ng first squad leader si Seon kung hanggang kailan siya mananatili sa kanyang kinalalagyan. Tinanong naman siya ni Seon na kumikirot pa rin ba ang tinamaan ni Seon sa kanya. Sa isip-isip naman ni Seon ay nagpapanggap lang siyang okay kahit umabot na siya sa kanyang limitasyon. Hindi na niya kaya pang pigilan ng semento ng matagal. Hirap na si Seon sa kanyang sitwasyon. Ngunit pinalabas ng first squad leader ang kanyang ideya. Inutusan niya ang kanyang mga miyembro, subalit ang sinabi naman ng babaeng nagtatrabaho sa bangko na sila ang nauna sa linya, dagdag pa ng isang nakaberde na sila rin. Sumigaw naman si Songhua sa kanila na kaklase nila si Seon. At tinanong niya sila na hindi ba nila nakikita ang pagliligtas na ginawa ni Seon sa kanila. Habang si Seon naman ay parang bibigay na dahil naabot niya na ang kanyang limitasyon. Pinapatabi naman ng banker si Songhua kung hindi niya gustong madamay. At pinapatigil naman ng isa si Lee Songhua. Tugon naman ni Lee Songhua na hindi siya aalis sa kanyang kinatatayuan kahit kailan. Tinanong sila ni Songhua na bakit nila ito ginagawa sa taong walang ibang ginawa kundi iligtas sila. Sinabi naman ng babaeng banker na masyado pang bata si Songhua para maintindihan ngunit meron din siyang pamilya na binubuhay. Sabi naman ng lalaki na huwag nang magpanggap si Songhua na mabait dahil wala nang ibang pagpipilian. Hirap na talaga si Seon at parang bibigay na siya. Sumigaw naman ang mga nasa ilalim ng semento na madudurog sila at humingi sila ng tulong para iligtas sila. Sabi naman ng first squad leader na nanghihina na talaga si Seon. Lumapit naman siya agad at pinapatabi niya si Songhua dahil wala ng oras. Hindi pa rin umaalis si Songhua dahil ayaw niyang saktan nila si Seon. Sinabi ni Songhua na kung humakbang pa ang first squad leader ay wala na siyang magagawa kundi ang labanan sila, at pinalabas niya ang kanyang ideya. Kaya naman wala ng choice ang first squad leader. Sinabi niya na manatili sa ganyang posisyon, at bigla siyang sumigaw na Heian Battalion 2nd Company, 10th Platoon, 1st Squad. At inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na i-rescue ang mga taong nasa ilalim ng semento. Dagdag pa niya na uunahin nilang proteksyonan ang kanilang platoon member na si Kim Seon. Nagulat naman si Songhua dahil hindi niya inaasahan ang ginawa ng first squad leader. Hindi lang si Songhua ang nagulat, pati na rin silang lahat dahil akala nila puputulan na nila ng kamay at paa si Seon. Pamwesto naman ang kanyang mga miyembro. Sinabihan siya ni Seon na tigilan na ang pagiging cool niya at trabahuhin na nila ang pasan-pasan niya dahil napakabigat nito. Hindi naman makapaniwala ang babaeng banker at nilapitan niya ang first squad leader. At sinabi niya na kung isasakripisyo nila si Seon at si Songhua. Hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay pinatigil siya sa paghakbang ng first squad leader. Binyantaan niya ang banker na kung lalapit pa sila ay wala na siyang magagawa kundi gamitan sila ng dahas. Tinutukan niya ng kamao ang banker at sinabi niya na hindi siya mauunang umatake subalit kapag humakbang pa sila ay wala na siyang pagpipilian pa. Naintindihan naman ng banker. Sinabi naman ng may baril na pana na ligtas lahat nakalabas ang mga nasa ilalim ng semento. Sabi naman ng isa na gaya ng sinabi nila kanina ay mag-ingat sa pagwasak ng debris sa paligid ni Seon. Binasag nila ang malaking semento na pasan-pasan ni Seon. At sa wakas nakawala na rin si Seon sa pagkakabuhat niya sa malaking semento. Nakahinga naman ng malalim si Seon dahil dun. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Songhua,
at tinanong niya si Seon kung ano ba ang eksaktong nangyari. Sinabi niya na pinagkatiwalaan niya lang ang kasanayan sa pag-unawa ng kanyang kasamahan sa platoon. Tinanong siya ni Sunghwa kung ano ang ibig nilang sabihin. Pinaliwanag naman ng first squad leader ang nangyari kanina. Habang magkadikit sila ni Seon ay tinanong siya ni Seon kung ano ang kanyang natutunan sa eskwelahan. Sinabi ni Seon sa kanya na magkunwari lang siya na natatakot. Nagulat naman ang first squad leader sa sinabi ni Seon. At doon na siya tumilapon. At sa isip-isip niya na nakalimutan niya dahil natatakot siya. Natutunan niya sa eskwelahan na ang kalaban nila ay peste. Ang peste kahit kailan ay hindi nila hinahayaang mabuhay kahit ni isang saksi. Pinapatay lahat ng peste nang makakakita ng ginagawa nila. Napagtanto ng first squad leader na nagkamali siya ng pinili dahil pinangunahan siya ng takot. Kapag naisip niya yon ay para lang itong madaling conclusion. Kahit napatayin nila si Kim Seon gaya ng sinasabi ni Il Jung, ay wala pa ring kabuluhan dahil hindi niya bubuhayin ang lahat ng mga nakasaksi. Tinanong siya ng lalaki na kung okay lang ba siya. Tugon naman niya sa kanyang miyembro ng squad na may sasabihin siya sa kanila. Pinaliwanag ng first squad leader ang kanilang gagawin at isa itong utos sa kanila. At sa isip-isip ng first squad leader na silang lahat ay kailangan nilang maging kagaya si Seon. Balik sa eksena, sinabihan siya ni Seon na magpanggap na natatakot, hindi magpanggap na cool. Tugon naman ng first squad leader na mahalaga pa ba yun kung hihikayatin niya ang maraming tao. Maya-maya pa ay nakaramdam sila ng